Una sa lahat, mga pasyente sa Gaza sa pasilyo ng ospital inooperahan sa dami ng mga sinusugod na biktima ng gera. Habang isang wedding hall naman na pinagtatago ng mga Palestinians nasa pool ng airstrike. Marami ang namatay sa gitna ng pagtutol ng Israel na magkaroon ng ceasefire. Ang iba pang update sa digmaan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga gustong makamura sa Bulaklak, humahabol ng pagbili sa Dangwa ngayong bisperas ng undas. Bagong low pressure area na mataan sa silangan ng Catanduanes, Bicol Region at Calabarzon, uulanin bukas. Grupo ng mga guro umalma sa pahayag ng COMELEC na posibleng kasuhan ng mga teacher na biglang nag-back out sa pagbabantay sa halalan. Hihingi rin daw sila ng overtime pay. AFP nanindigang walang karapatan ng China sa Scarborough Shoal at hindi tayo kailangang magpaalam sa kanila para magpatrolya. NBA superstar James Harden maglilipat bakod mula Sixers papuntang Los Angeles Clippers. At BTS Jungkook naglabas ng mga patikim para sa first solo album niyang, Golden. Bisperasan ng undas kaya't dagsa na mga namimili ng bulaklak sa Dangwa sa Manila. At live mula sa Dangwa Flower Market, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, sa mga oras na ito, marami pa rin bang namimili dyan? Kung makikita nyo nga sa aking likuran ay pasado alas 11 or alas 10 na nga ng gabi, mag-aalas 11 na ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin nga yung mga last minute shopper dito sa Dangwa. No? Kanina nga yung mga eskinita ay halos hirap na ngang madaanan, no? Dahil puno nga yan ng mga namamakyaw ng bulaklak para nga ialay sa kanilang punto dun sa mga mahal sa buhay. Balik na ang sigla dito sa Dangwa Flower Market. Patunay na nakabangon ng marami sa epekto ng pandemya. Kabilang sa mga dumayo rito, si Crispin Asuncion na mula pa General Trias, Cavite. 4 na sakay siya bago makarating sa Dangwa para mamakyaw ng bulaklak. Umabot sa 8,000 piso ang mga napamili niya. Mura na raw ito kumpara sa Cavite. Malawag naman ng biyahe, yearly. Talaga dito na kami nabili. I-arrange niyo pa po ba yan, sir? I-arrange pa rin. Ikaw na lang mag-arrange? Ako na lang para... Kayo na lang? para makatipid-tipid. Nagbagsak presyo na raw ng hanggang 100 piso ang mga bulaklak dito sa Dangwa kung wholesale ang bibilhin o yung mga hindi pa nakaayos. Ang Malaysian Moms 200 to 250 per bundle. Ang local roses 200 to 450 per bundle. 300 naman ang per bundle ng sunflower. At kung orchids naman ang gusto, 550 to 650 yan per bundle. Sa mga arranged flowers naman, tumaas na ito ng 50 pesos. Naglalaro na yan sa 100 hanggang 900 pesos. Depende sa laki at design. At posibleng tumaas pa raw yan ng 50 pesos bukas. Ang mga tinderang nakausap namin, ramdam daw na mas buhay ang kanilang negosyo ngayon kumpara nung 1 taon. Mas marami po ngayon. Bakit tingin niyo na mas marami? Medyo open na po tayo ngayon kasi wala na po masyadong virus. Sa kalapit ng sementeryo ng Dangwa na Manila North Cemetery, isinara na ngayong gabi ang ilang kalsada para sa inaasahang dagsa ng tao bukas. Alas 10 ngayong gabi nang isara ang kahabaan ng Aurora Boulevard, Demasalang Road, P. Guevara Street, Blumentritt Road, Retiro Street at Maceda Street. Dahil hindi na pwedeng magpasok ng sasakyan sa sementeryo, pwedeng pumarada sa ibang bahagi ng kalye ng P. Guevara, Felix Huertas, Oroqueta at Simon.
May higit 100 pulis at MMDA enforcers ang ide-deploy bukas sa paligid ng Manila North Cemetery para sa seguridad at magbando ng traffic. Gaya ng nakagawian, bawal pa rin sa sementeryo ang mga baraha, alak, matutulis na bagay, baril, lighter, pabango o anumang flammable material, pati mga alagang hayop. Bawal ding mag-ingay kaya hindi pwede ang videoke o anumang malalakas na sound system. May paalala naman ng pamunuan ng Manila North Cemetery, mahigpit na ipapatupad na bukas sa araw ng Undas, 5 a.m. bukas yung main gate hanggang 5 p.m. lamang. Yung mga mananatili doon sa loob ay papayagan lamang hanggang alas 7 ng gabi. Samantala nga dito sa ating kinakatuyuan, dito man sa Dangwa, dito sa kalsada, dito sa may Laong Laan, abay tuloy-tuloy pa rin nga yung mga last minute shoppers, no? At ganun nga rin, no? Traffic nga rin, no? Masikip yung daloy ng trapiko dito sa Laong Laan, dito nga yan sa may Dangwa, dito sa Manila. At yun nga ay medyo mahirap kasi, mahirap yung paradahan dito. Kaya naman yung iba nagkukos nga ng traffic dahil dumibili dun sa mga gilid-gilid dito sa Dangwa. Mayan, Bok. Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo, live mula sa Dangwa Flower Market. Bispera ng Undas pero ngayon pa lang nagsisiuwian ang ilang pasero sa kanilang mga probinsya. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX, nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Brian, kamusta mga humahabol na biyahero dyan? Wala namang siksikan pero marami-rami pa rin ang mga humahabol makasakay ng bus dito sa PTEX ngayong bisperas ng Undas. Kung galing kayo sa labas, aakalain yung dagsa ang mga tao dahil sa mahabang pila sa entrance. Pero actually, umahaba ang pila dahil sa masusing inspeksyon ng mga bagahe ng mga pasahero. Mahigpit ang pagbabawal na magdala ng mga patalim at mga gamit na madaling masunog. Nakausap naman natin ang ilang pasaherong biyaheng Bicol, hindi raw sila nag-aalala sa biyahe dahil kakaunti raw ang mga pasahero kumpara noong mga nakaraang Undas. Mas mabilis din ang hintayan sa mga bus. Sa huling tala ng pamunuan ng PTEX, umabot na sa higit 83,000 ang pasahero ngayong araw. As of 5 p.m. po yung tali na yan. Inaasahang aabot po yan ng 100,000. Pero tiniyak naman ng PTEX na sapat ang bilang ng mga bumabiyahing bus gaya ng mga pa-Bicol at Quezon. Bagamat sarado na ngayon ang ilang mga establishmento, meron pa rin mga ilang tindahang bukas dito para sa mga gustong bumili ng pasalubong. Sapat pa naman ang mga tiket kaya makakabiyahe rin pa ang mga gustong humabol. Abiso naman po sa mga pasahero, paghandaan naman ang darating na weekend, particularly November 4 to 6 po yan. Nasigurado raw dadagsain dahil sa mga babalik na o paluwas ng Maynila pagkatapos ng long weekend. Balik sa'yo. Maraming salamat, Brian Basa. Nagrereklamo ang ilang taga-Malabon dahil hindi pa rin naaayos ang ginibang Tugatog Public Cemetery. Wala tuloy silang mabibisitang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong Undas. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Kung ang ibang pamilya gugunitain ang Undas sa harap ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, ang mga taga-Malabon problemado dahil wala silang madadalaw na puntod o kolumbaryo sa Tugatog Public Cemetery. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin tapos ang redevelopment o pagsasaayos sa isa sa mga pinakalumang sementeryo sa lungsod. Simula noong pandemya, pinagiba ng lokal na pamahalaan ng mga puntod at musoleo sa Tugatog Public Cemetery dahil sa kalumaan ng mga ito. Bahagi ito ng proyekto ng dating alkalde ng lungsod pero nagpalit na ng mayor, hindi pa rin tapos ang konstruksyon. Kaya para may mabisita pa rin ang mga pamilya ngayong Undas, binuksan nitong linggo ang Wall of Remembrance. Dito nakasulat ang mga pangalan ng inilibing sa naturang sementeryo. Bagamat magandang layunin ng Wall of Remembrance dito sa Tugatog Public Cemetery, may ilang issues pa sana na nais ma-resolba ang mga residenteng dumadalaw dito para magbigay respeto sa kanilang mga namayapa. Ang babaeng ito, napakamot ulo na lang. Nahanap man niya ang pangalan ng kanyang mga yumaong kaanak. Hindi naman daw magkakasama sa isang lapida. Ang in-expect dyan, sama-sama. Hindi yung hiwa-hiwalay. Hanapin mo pa ngayon yung mga ng mister ko, kapatid. Ang gulo. May ilan namang mali ang spelling ng apelyido. Ang dating musoleo naman ng pamilya ni Henry. Bahagi na lang ngayon ng bagong itinatayong kalsada. Ang nanay ko, right here, sariwa pa siya, kasama sa project,
sariwa pa, inalis siya. Si Marites gustuhin man daw makita kung ano nang natira sa puntod ng kanyang ama, hindi niya magawa dahil hindi siya pinayagang makapasok. Ang mga buto kasi ng mga hinukay na patay, nakatenga pa rin sa container van na nasa loob ng ginagawang sementeryo. Gusto ko nga pupunta doon bawal daw po, baka magkaroon ng sakit. Dahil walang mapaglagyan, iniwan na lang ng mga bumisita ang mga bulaklak sa mga sindihan ng kandila. Hinaing ng mga taga rito, sana hindi na lang nire-develop ang sementeryo. Tutol po ako yan po ang pinakamatanda na sementeryo sa buong Tugatog po, sa Malabon. Heritage na po yung buong sementeryo niyan. Tiniyak naman ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang konstruksyon at matugunan ang mga reklamo sa naturang sementeryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, ihanda po ang mga tent at mga payong dahil magiging maulan po ang undas. Dulot po yan ng low pressure area nasa 185 km silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon po sa Pag-asa, maliit naman ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Posible niyang malusaw sa mga susunod na araw. Pero dahil sa sabayang epekto ng LPA, shear line at ang amihan, magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa. Makulimlim na may kalat-kalat na ulan ang maranasan sa Visayas at sa Bicol Region. Ganyan din sa Mimaropa, Calabarzon at probinsya ng Aurora. Bagyang uulanin din ang Cagayan Valley. Makararanas din ang makulimlim na panahon sa mga na may pulo-pulong pagulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon. Umalmang isang grupo ng mga guro sa pahayag ng COMELEC na posibleng kasuhan ng mga teacher na biglang nag-back out sa pagbabantay sa eleksyon. Hihingi rin daw sila ng overtime pay. Narito ang aking report. Kabilang daw sa mga naging problema at nagpabagal sa barangay at SK elections ang ura-uradang pag-atras ng mga magbabantay sanang guro. Panghihinayang ng COMELEC, ginastusan pa naman daw ang training nila. That is totally unacceptable. And sabi nga po ng isang commissioner, kung hindi mo kaya yung trabaho, ay bakit mo sana sinabi mo na kaagad. Hindi yung kung kailan mag-eleksyon, tsaka natin gagawin. Because we do not want any delay in the conduct of the election. Hindi pwedeng basta lang na umayaw. Kung yun ay sa economic sabotage yun. Sa tala ng COMELEC, mahigit 2,500 guro ang umatras bilang Board of Election Inspectors. Karamihan sa kanila nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dahil dito, pinag-aaralan ng COMELEC ang posible pagkasampa ng kaso laban sa mga nag-back out na guro. Inalmahan naman yan ang grupong Teachers Dignity Coalition. Git nila, alamin muna ang dahilan ng pag-atras ng mga teacher. Sila ba talaga ay gusto lang ba nilang i-delay? No, gusto lang ba nilang isabotage yung election? Of course, no, kapag ganun po, ibig sabihin mayroong kasalanan. Pero kung nakataya po dito yung kaligtasan, no, yung buhay, no, ng ating mga guro, syempre mas mahalaga po yun kaysa sa ano pa mang bagay, no? Hindi may kakailang delikado at malaki ang papel ng mga guro sa eleksyon. Magdamagan ang kanilang trabaho mula botohan hanggang bilangan. Kaya naman hihiningin daw ng Teachers Dignity Coalition sa COMELEC na dagdagan ang bayad sa mga guro. They deserve yung tinatawag po natin na overtime pay or additional pay, no, for this additional tasks, no, rendered. Sa kabila ng delay sa eleksyon at proklamasyon sa ilang barangay, sabi ng COMELEC, generally peaceful ang 2023 barangay and SK elections. As of 3 p.m. kanina, 99.47% nang tapos ang canvassing ng mga barangay sa buong bansa. Tapos na ang canvassing sa 41,780 na barangay. 92.7% sa mga yan nakapagproklama na ng mga panalo. Si Pangulong Bongbong Marcos naman may payo sa mga bagong opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan. Binati rin ni PBBM ang anyay matagumpay at mapayapang barangay elections. Kabilang sa mga sinubukan kahapon ng COMELEC ang pagboto sa 11 mall. Successful din daw yan at posibleng maulit sa susunod na eleksyon. We will expect na sa 2025 talaga may implement natin ito. Ang magiging concern na lang namin dito, ang pinag-uusapan namin sa loob ng komisyon, baka naman lahat ng mga botante gusto bumoto sa mga malls.
Marami rin po nagtaas ng kilay sa mga sinabi ni Pangulong Marcos nung umaga ng barangay at ng SK elections. Ang sabi kasi ng Pangulo, lahat ng mga politiko gaya po niya ay umasa sa mga opisyal ng barangay para mag-deliver sa kanila ng mga boto sa mga eleksyon sa national level. It is the barangay officials who can actually tell you, sabi ng Pangulo, that I will deliver this many votes. Ang sinasabi ng Pangulo Bale, sa mga opisyal ng mga barangay sila umaasa para mangako ng mga boto para sa mga politiko. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, disappointing itong binitawang salita ng Pangulo dahil mulat sa pool dapat ay non-partisan ang mga opisyal ng barangay. Ayon kay Comelec spokesman Rex Laudianco, realidad lamang naman talaga ang binanggit ng Pangulo. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng batas? Sa Section 38 ng Omnibus Election Code, ito po'y nakalagay. The barangay election shall be non-partisan. Yan po ang malinaw. Dapat walang pinapanigang politiko ang tumatakbong opisyal ng barangay. Bakit po? Ayon sa COMELEC, ito ay pagkilala na ang barangay election ay dapat ituring na isang village election o boses ng komunidad na hindi dapat nababahiran ng politika. Ito pong dahilan kung bakit hindi dapat pinapayagang makialam ang mga political party sa barangay politics. Yun lang, ang Section 38 ay partikular sa eleksyon ng mga opisyal ng barangay. Pero hindi po ito malinaw kung pwedeng mamulitika ang mga opisyal ng barangay matapos nilang mahalal sa eleksyon. Ano ba nakalagay sa Section 38? Ang kumakandidato sa barangay ay hindi dapat maging kinatawan or representative ng anumang political party or organization. Hindi rin siya maaaring maging kinatawan ng isang political party. At hindi pa po nagtatapos yan. Kung tutuusin, sobrang istrikto nitong Section 38. Ang sinumang kumakandidato sa barangay ay hindi po maaaring suportahan, tulungan, i-endorso o ikampanya ng anumang grupo. Anumang grupo po, maging political, religious, civic, or professional group. Anong kasama sa pagbabawal? Yung giving aid or support, directly or indirectly, material or otherwise. Sa madaling salita, parang walang pwedeng matanggap na anumang suporta ang kandidato sa barangay sa sinumang grupo kahit hindi po ito political. Ang exempted lamang sa ban na yan ay mga kamag-anak to the 4th degree at mga miyembro ng campaign staff. Kaya't ang sabi tuloy ng ilan, parang hindi na talaga masyadong realistic itong mga pinagbabawal na ito na parang wala namang sumusunod dahil wala rin namang nagpapatupad. Sa Toscoin at Bunutan, idinaan ang proklamasyon ng mga nagtablang kandidato sa eleksyon. Meron pa sanang gustong hatiin na lang ang termino, pero hindi yan pinayagan ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Miss Universe ang hawakan ng kamay ng dalawang kandidatong ito sa pagka-SK Kagawad sa Barangay Caloocan, Coronadal City, South Cotabato kagabi. Santiago Kabataan, number 7. Papili yung Miss Endaya. And this is Miss Danyana. Nagtay sila sa ikapitong pwesto, kaya ang pagpili sa mananalo idinaan sa toss coin. May nag-toss coin din sa labanan ng SK Chairman sa Barangay 7, Kasiguran, Aurora. Pareho nakakuha ng 52 votes ang mga kandidatong si Alex Agabaw at Noriel Torre. Best of 3 ang toss coin at paswerteng nanalo si Agabaw. Sa Abra naman, draw lots o palabunutan ang pagpili sa nagtablang kandidato sa SK Kagawad sa Barangay Ligtan, Bangged. Ang papel na may nakasulat na Kagawad ang siyang kumumpleto sa listahan. Ang kandidato namang ito sa pagkakapitan sa barangay nagtupakan sa bayan ng Lagangilang, walang pagsigdan ng tuwa ng swertehin din sa draw lots. 7 barangay sa Abra ang naantala ang pagproklama ng mga nanalo dahil sa tablang boto. Ang ibang kandidatong nagtay, hiniling pang paghatian na lang ang termino. That is not allowed. We have rules to follow. Pag merong tie, kailangan i-drawing of lots. And if they don't agree with that, then they should file a protest. That is the remedy, hindi subject sa agreement. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw na lang dapat ang pagproklama sa mga nanalong kandidato sa barangay at SK elections.
sa pakikipagpulong po ng NBank sa mga regional directors natin, we instructed all of them na kapag ka merong patayo hanggang ngayon na tie and they were going to conduct toss coin or drawing of lots, today everything should happen. We should proclaim the winning candidates at all costs today. Hindi pa pwedeng patagalin na po yung mga ipagpapalibang pa. Oras na matapos na ang lahat ng proklamasyon sa barangay, bibigyan ng Department of the Interior and Local Government ng 3 linggo ang mga bagong halal para sa transition period. Sasailalim din sa training sa loob ng 15 araw ang bagong SK officials. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, AFP pumalag sa akusasyon ng China na illegal na pinasok ng ating barko ang Scarborough Shoal. Pamilya Teves at Degamo muling maglalaban sa special election sa Negros Oriental para sa nabakanting posisyon ni dating Congressman Arnie Teves. At binansagang Badjao Girl bumuelto sa mga basher sa gitna ng kanyang online selling. Hindi ako nahiya na naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pinalaga ng Pilipinas ang panibagong akusasyon ng China na illegal daw na pumasok ang isa nating barko sa Scarborough Shoal. Ang git ng Pilipinas, hindi yan illegal dahil sakop pa rin na yan ng ating exclusive economic zone. Nasa Frontline balitang yan, Camille Samonte. Isang barko umano ng Pilipinas ang iligal na pumasok sa Scarborough Shoal nitong Lunes. Ito ang akusasyon ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China. Ayon pa sa Chinese military, wala raw pahintulot ang pagpasok ng barko ng Pilipinas mula sa gobyerno ng China, kaya sinundan at pinagbawalan nito ng kanilang tropa. Kasunod niyan, hinimok ng China ang Pilipinas sa tigilan na ang pampoprovoke o pang-uudyok para maiwasang lumala ang tensyon. Binweltahan naman agad yan ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Anya, hindi ilegal ang pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sakop pa rin ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pinalalaki lang daw ng China ang issue at gumagawa ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, regular ang ginagawang pagpatrolya ng Philippine Navy sa Scarborough dahil sakop pa rin ito ng ating EEZ. Hindi naman natin kailangan maghukumo ng pahintulot sa kanila kasi wala naman silang legal rights para sabihin nila na kanila yan. Napakaklaro naman po ng UNCLOS at klaro din na sinusuportahan ng arbitral award ang ating panig tungkol sa issue na yan. Para naman sa isang maritime law expert, bahagi ito ng propaganda ng China. Kaya dapat lang daw ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagsagot sa mga pahayag ng China. Wala silang teritoryo doon. Propaganda lang yan. Parang pinalalabas nila na meron silang teritoryo doon sa Scarborough. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, nagbabala si Commodore J. Tariela sa mga pro-China narrative na ikinakalat umano ng ilegal na grupo. Kabilang dyan ang pagsasalita ng Pilipinas sa mga pambubuli ng China na magdudulot lang daw ng gulo. Ayon kay Tariela, hindi nag-uudyok ng digmaan ng Pilipinas. Ang mga grupo raw na ito ay nagpapanggap na pro-Filipino at tinatakot ang publiko. Dagdag pa ni Tariela ang pagsisiwalat ng katotohanan na ipagprotekta sa Pilipinas laban sa pamumulitika, manipulasyon at maling impormasyon. Nauna nang sinabi ng National Security Council na minomonitor nila ang ilang grupo at influencer na nagpapakalat ng mga naratibo ng China. Para naman sa Foreign Minister ng Indonesia, malinaw ang posisyon ng ASEAN sa issue na dapat manaigang UNCLOS 1982 pagdating sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. 2 araw na bibisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Makikipagtulong siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang sa November 3 at 4. Pag-uusapan sa bilateral meeting ang pagpapalakas sa ekonomiya, seguridad at kooperasyon ng dalawang bansa. Nauna nang bumisita sa Japan si PBBM noong Pebrero. Bahagya namang nabawasan ang utang ng Pilipinas. Buwaba sa 14.27 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa nitong katapusan ng Setyembre. Mas mababa ito kumpara noong Agosto na umabot sa 14.35 trillion pesos.
Nasa 0.6% o katumbas ng higit 80 billion pesos ang ibinaba nito. Ayon sa Bureau of Treasury, nabawasan ang utang ng Pilipinas dahil sa pagbabayad ng domestic at external debt. Posibleng muli magharap ang pamilya Tevez at Degamo sa special election sa Negros Oriental para sa nabakanting posisyon ni dating Congressman Arnulfo Tevez. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Misis na si Pamplona Mayor Janice Degamo, pinsang buong si retired Colonel Ray Ragay Lopez, at pamangking si Siaton Mayor Fritz Diaz. Mga kaanak sila ng pinaslang na dating governor ng Negros Oriental na si Roel Degamo. Sila matutunog na pangalang magtatapat-tapat sa pagka-congressman ng 3rd District ng probinsya sa special elections na gaganapin sa December 9. Wala pang pinal na magiging kandidato, kaya nakikiusap na si Colonel Lopez kina Mayor Degamo at Mayor Fritz na magparaya na. Dahil ako ang lumaban para sa aming grupo, so ang sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run this time. Matatandaang nabakante ang pwesto matapos ma-expel o matanggal noong Agosto si dating Congressman Arnie Tevez Jr. na umano'y utak sa pagpatay kay Governor Degamo. Dati nang nakalaban ni Lopez si Tevez sa pagka-congressman. Kinwestiyon din ni Lopez ang umuugong na pagtakbo ni Mayor Janice sa distrito, gayong taga 2nd District at nabiyudang alkalde. It's actually a betrayal of public trust dahil pinapanalo kang mayor tapos tatalikuran mo yung. Ang nakita ko dito dahil hindi ako bumibigay kay Mayor Fritz. So ngayon ang finifield nila is si Mayor Degamo. So ang ano nila is mag-give way daw si Mayor Fritz in favor of Mayor Degamo. Parang mahirap na sitwasyon kasi nasa 2nd District siya. And in fact, I think, bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Martin Romualdez na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. May mga nakikusap na wag akong tumakbo, I don't know for what reason, pero ako hindi ako magpapapigil kahit kanino. Kasi ang pipigil lang sa akin na wag tumakbo yung tao dito sa 3rd District. Wala pang pahayag sina Mayor Janice at Mayor Fritz sa mga pahayag ni Lopez. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Tevez na si dating Congressman at Governor Pride Henry Tevez. Some of them want me to carry the banner. Though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature because I had been there already. Wala naman daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice, Mayor Fritz at Lopez. It's a free country, no? Just get the requirements. There are requirements kasi. As long as you pass all the requirements, it's a free country. Anybody can do it. You know, we do not have a monopoly of. Nananatili namang nasa Comelec control ang Negros Oriental, kasunod ng barangay at SK election. Posibleng palawigin pa ito hanggang sa November 8 para sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo para sa special elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Israel tinabla ang mga panawagan ng ceasefire laban sa Hamas. James Harden, makakasama na sina Kawhi Leonard at Paul George sa Los Angeles Clippers. At Richie Rivero, eksklusibong nakapanayam ng News 5. May buwelta sa mga basher. Tutok lang, mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo. Ibinunyag ni Richie Rivero sa exclusive interview ng News 5 na nakakatanggap siya ng death prayers online kasunod yan na pagkumpirma niya sa relasyon nila ni Leren Bautista. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Hindi nakakabuti yung pag-bash nyo
Kung tama man kayo, kung feel nyo tama yung sinasabi nyo, you can say it properly, di ba? You can tell that person na ito yung pwedeng gawin. Or Yan ang derechahang buwelta ng basketballistang si Richie Rivero sa kanyang bashers. Matatanda ang naging hot topic sila online ng girlfriend niyang si Leren May Bautista matapos aminin ni Richie ang kanilang relasyon. Sa exclusive one-on-one ng News 5 kay Richie, ibinunyag ng basketball player na di lang pambabatikos ang natatanggap nila online. Nafe-feel bad lang kasi ako na wala akong magawa for her din and for my family, 'di ba? Ang daming yung mga death prayers sa kanila sa social media, and for me it's just not right. Matagal din daw na nahimik si Richie sa kabila ng mga pambabash sa kanila. Matatanda ang nagtrending pa si Richie nang patulan niya ang isang post kasunod ng hiwalayan nila ni senior high star Andrea Brillantes. Ang kaibigan kasi ni Andrea na si Bea may mga cryptic post online na tila patama kay Richie. Sagot dyan ni Richie, labasa na lang daw ng labada. Para kay Richie, naging gentleman lang siya para kay Leren. And nagsalita lang ako ngayon, siguro yung pagiging gentleman ko dun din sa mga taong nasasaktan na, like kay Leren, dun sa family ko. May mensahe rin ng basketball player sa cancel culture sa social media. We all commit mistakes, di ba? We all have shortcomings. Pero it's up to us kung paano natin babawiin ito, gumawa tayo ng tama, or kung paano natin i-correct. Sa kabila ng lahat ng ito, super happy daw ngayon si Richie sa kanyang love life with Leren. Pero magpapaka-low-key na raw siya this time. I'm keeping my circle small, di ba? Kung sino lang yung alam kong andyan talaga and totoo. For sure, sila naman yung totoong andyan talaga for me. Sa ngayon, focus daw muna si Richie as PBA rookie sa Phoenix Super LPG. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, estudyante sa isang universidad sa La Union, nagala AI newscaster. Good day, everyone. It's me, Leia, your first AI newscaster from the College Forum. Okay na po ba? At BTS Jungkook pinarinig ang patikim sa 8 pang dagdag na kanta sa kanyang upcoming Golden album. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Star-studded ang kakatapos lang na Halloween event na Shake, Rattle, and Ball. Ilan sa mga dumalo, mga bida ng senior high at Can't Buy Me Love. Mas lalo namang na-excite ang mga ARMY dahil sa patikim ni BTS Jungkook sa kanyang Golden album. Narito ang report. Heads up, ARMY! Eto na ang patikim para sa much-awaited at first solo album ni BTS Jungkook na Golden. Tampok sa inilabas na preview ngayong araw ang 10 kanta para sa naturang album. Kabilang dyan ang nauna nang nirelease ni JK na 3D at 7. Looking senti naman si Jungkook sa pasilip sa kantang Hate You na co-produced by Shawn Mendes. Dancey pop naman ang peg ng kantang Yes or No kung saan co-producer si Ed Sheeran. Stay tuned dahil sa Friday na ilalabas si Jungkook ang buong Golden album.
Gagaweksena naman ang mga celebrity sa kanilang makapanindig balahibong Halloween costumes sa kakatapos lang na Shake, Rattle and Ball sa National Anthropology Museum. Tampok dito ang mga Pinoy mythical creature, folklore at iba pang fictional characters. Si senior high star Andrea Brillantes nagpakamanananggal na si Amalia ng Shake, Rattle and Roll. Standout din ang love team ng Can't Buy Me Love na sina Donnie Pangilinan as Captain Barbell at Bel Mariano as Darna. Trending ang TikTok videong ito ng Don Bell in their Halloween costumes. At syempre, hindi rin nagpatalo sa takutan ang organizer ng event na si Team Yap bilang ang Pinoy horror icon na si Lilia Kuntapay. Sa Instagram caption ni Tim, tribute niya raw ito para sa pumanaw na batikang aktres na anyay queen of Philippine horror movies. Heto ang isa pang chika. Trending ang TikTok personality na si Rita Gaviola o mas kilalang Badyaw Girl matapos niyang sagutin ang mga basher habang nag-online selling. Sa kanyang TikTok live, nagtitinda si Rita ng mga beauty product gaya ng lotion at sabon. Pero biglang nag-comment ang ilang netizens at sinabing bumalik na lang daw si Badyaw Girl sa kalsada para mamalimos. Bumuelta naman dyan si Rita. Sasabihin niyo, babalik ako sa pamamalimos dahil badyaw naman talaga ako? Ha? Badyaw naman talaga ako? Hindi ako nahiya na naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Kasunod niyan, nag-post pa si Rita sa Facebook at sinabing below the belt daw ang mga pangbabash sa kanya. Sa kabila nito, proud badyaw pa rin daw si Rita. Inanunsyo din ni Rita ngayong araw na engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend. Meron na silang isang anak ngayon. Unang nag-viral si Rita dahil sa kanyang pictures na namamalimos sa isang fiesta sa Lucban, Quezon noong 2016. Sa parehong taon din nang pumasok si Rita bilang isa sa mga housemate ng Pinoy Big Brother Teen Edition. Para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, may AI newscaster sa La Union. Oy, pero hindi pala talaga siya AI, kundi totoong tao na ginagaya lang ang pagkasalita ng artificial intelligence. Good day, everyone. It's me, Leia, your first AI newscaster from the College Forum. Okay na po ba? Siya po si Lea, ang AI newscaster ng Don Mariano Marcos Memorial State University South La Union Campus. Sa monotonous niyang boses, kulang sa emosyon at sa galaw ng ulo, kuwang-kuha niya ang AI. Pero it's a prank. Parody lang yan ng campus publication. Anila, kung nag-aalala tayong baka kunin ng AI ang ating mga trabaho, bakit hindi natin kunin ang trabaho nila? Nag-aalala ka ba? Tutuwa kami kanina kasi nagki-quiz kami habang nag-showbiz ka. Naku, kung ano yung mga alam namin sa hindi. Nako. Nashock ako, may mga alam siyang showbiz news in fairness. Katulad ng... Ano nga yung alam mo? Hindi. Para malaman na ating mga kapatid, ang paborito talaga ni Bok ay si Jungkook. Si Jungkook. Tama Si Ate yan. B. Oh, yun pala, dalawa pala. BTS. Ginawa mong babae. Lalaki yun. Ay, nakakawa na ng pasensya. Mga kapatid, happy lang tayo dahil 55 days na lang po. Pasko na. O, diba? At yan po ang 45 minuto ng pag-iwas sa malagang headlines. Oh my God. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagasa ng balita. Ako po si Men Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.